Hindi ipagbabawal ng Commission on Elections ang negatibong pangangampanya ng mga kandidato at partido ngayong kasagsagan ng 2025 midterm campaigns. Samantala, hindi naman papayagan ng komisyon ang social media accounts ng ilang mga kandidato na mangampanya online dahil bigo ang mga ito na magparehistro sa binigay na panahon. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Patuloy ang mainit na palitan ng maaanghang na patutsyada ng ilang mga kandidato sa gitna ng kampanya para sa midterm elections. Tulad na lamang ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at PDP laban ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kani-kanilang proclamation rally. Pero giit ng Commission on Elections, hindi nila ipagbabawal ang ganitong mga tinatawag na negative campaigning. Pinapayagan daw kasi ito ng Omnibus Election Code 1985 at ng Republic Act No. 9006 o ang Fair Elections Act kung saan maaaring mag-publish o i-broadcast ang anumang political propaganda pabor o kontra man sa ibang kandidato o partido. Tatandaan po natin, there is always a very thin line between constitutional guarantee of the freedom of expression and speech and certain limitations to it. Wala raw kasi silang jurisdiksyon sa mga bibitawang banat ng mga supporter na tumitira sa ibang mga kandidato. Maliban na lang kung gumagamit sila ng illegal na campaign materials o lumalabag sa kanilang panuntunan. Habang pwede namang umaksyon ng komisyon sakaling sumobra na ang negatibong pangangampanya ng mga kumakandidato o partido. Kung bordering on something which is already criminal, o dalawa po ang pwede, either disqualification ng kandidato and at the same time, criminal case mismo laban dun sa kandidato. Samantala, mula naman sa 66, umabot lang sa 29 na accounts ng senatorial candidates at 85 partido mula sa 155 ang nirehistro ng COMELEC para sa social media campaigning. Ito'y matapos bigong mairehistro sa COMELEC ang ilang social media accounts na gagamitin sana sa pangangampanya ng iba pang mga kumakandidato. Paano naman po kami mag-o-open? Napakatagal na pong panahon. December po ngayon, February na. Napaka-unfair po doon sa nakapag-comply. Ipasasara naman ng COMELEC lahat ng mga social media account na patuloy na mangangampanya kahit hindi rehistrado. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.